Magandang gabi po muli sa bawat isa. Araw po ng Biyernes para sa ating panalangin. Karoon po ng brownout dito po sa atin kaya medyo na late po tayo mag-start. At akala ko po ay ang galas 10 pa pero ng Diyos nagkaroon po ulit tayo ng kuryente ngayong 8:30 po halos. Hindi po tayo mag-start na po. Muli amang Diyos na nasa langit, salamat po sa gabing ito. Salamat sa patuloy na biyaya ng buhay at lakas at pagkakataon na muli makapanalangin, pag-aaral ng banal niyo sa ita, makaawit, makapagturo. Samahan niyo po kami sa maiksing oras na ito ng pag-aaral sa ita niyo. Gabayan niyo kami, usapin, turuan sa gabing ito. At ikaw madakila at maluwalhati, linisin niya ang mga puso sa mga bagay na marumi at di kalugod-lugod sa inyo. Salamat sa masaganang ulan na nagpabawas ng init ng panahon. At salamat din po ito'y kailangan ng mga magsaka namin lalo sa panahon to ng pagtatanim. At patuloy po, pagpalaan niyo sa ita niyo, gabayan niyo kami, ikaw madakila sa gabi ito. Tayo dinalain sa matamis sa pamapayan pa Jesus. Mawit po muna tayo bago tayo mag-aaral sa ita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa awiting yan. Sige po, tayo magpatuloy na sa pag-aaral po sa salita ng Panginoon. Let's continue our study about the worthiness of God and the unworthiness of man. Sa gabi po ito ay silipin naman po natin ang pagiging unworthy ng tao po, no? Bakit ang tao ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, so? At ang Diyos ay karapat-dapat. Sa pananaw ng King James Bible, mayroon tayong dalawang katotohanan tungkol sa halaga o value ng tao. Number one, ang ating likas na kawalang halaga dahil sa kasalanan. So tayo po ay unworthy sa harapan ng Diyos, hindi ko karapat-dapat dahil sa ating mga pagkakasala. Pangalawa, sa kabila tayo makasalanan, tayo po ay mahalaga pa rin sapagkat hindi tayo nilikha ng Diyos, yun nga lang po nagkasala, pero sapagkat ang Diyos ay nais po tayong muling maibalik sa tamang relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng ating dakilang halaga o dahil sa pag-ibig ng Diyos na binigay po niya ng Ama at ng Kanya anak doon sa krus. So, kailan tayo nagiging unworthy o walang halaga ang tao? Sa ating sariling kakayahan, na hindi sapat o kulang at dahil sa kasalanan, ang Biblia ay malinaw. Tayo ay unworthy. Ulitin ko, dahil po tayo ay yung mga sariling kakayahan natin na hindi sapat o kulang at dahil sa ating mga pagkakasala, ang Biblia ay tinuturo na tayo ay unworthy. Ano po ang mga katotohanan dyan sa Biblia? Sabi Isaiah 64:6, tayo po ay parang tulad sa isang maruming bagay, maruming basahan. Ang ating mga katuwiran ay tulad nga lang po sa basahang marumi. So, bagamat mahalaga ang basahan, pero still, kahit ano pa rin ang sabihin natin, katulad po ng basahan po sa sasakyan, di ba? Yung mga
naglilinis po ng makina, di ba? Yung grasa po nito ay grabe po. Kahit anong ganda na po ng damit ng tao, kahit anong bagong bili, kahit anong ganda, bagong bili, bagong laba, bagong hugas, pag tinamaan na po ng grasa ang damit, lalo kung puti, ay talagang hindi na po kaaya-aya sa paningin, no? At napakahirap pa nga linisin po yan, no? Yung mga langis, yung mga grasa. Ganun po nilarawan ng tao na kahit ano pong malinis tayo nilikha ng Diyos, walang kasalanan, o dahil sa pagkakasala, tinulad po ng Diyos ang ating buhay na parang isang maruming bagay, ang ating mga pinagmamalaki ng taong ginagawang matuwid ay pawang basahan lang po sa harapan niya. Sabi po na Isaiah 64:6. Ang Diyos ay banal, ang batas niya ay matuwid, at kahit anong pagsisikap natin sundin ito, tayo po ay marumi pa rin, makasalanan. Kahit ang pinakamabuting gawa natin, hindi sapat para tapatan ang kabanalan ng Diyos. Gaya ng sabi ng Roman 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Ang sabi nga po ng Biblia, ano po ang karunong tutuwid dito? Ang pagpapakumbaba ay nagsisimula sa pag-amin na wala tayong maipagmamalaki. Kapag ang tao ay nakita po niya ang kanyang sarili na marumi, makasalanan, wala po siyang dapat ipagyabang. Bagkus, siya po ay kailangan niyang magpakumbaba lang sa harapan ng Diyos sa banal at humingi ng awa. Gaya ng sinabi ng centurion, in Matthew chapter 8, verse 8, sabi po ng centurion, no? Nung siya po ay humingi ng tulong sa Panginoon, na pagalingin ang kanyang, kung di po nagkamali, kanyang katulong. No? Sabi po ng centurion na ito, isa pong sundalong Romano, ang centurion, meron po siyang 100 sundalo. So, siya ay pinuno po. Hindi po siya Hudyo. Siya po ay pinuno. At sabi na, nabalitaan niya na ang Panginoon ay nagpapagaling ng sakit. At itong kanyang, masabi natin mabait na centurion to. Pag binasa niyo po yung kwento, sapagkat mahal po niya ang kanyang alipin, alagad, no? At alipin sa bahay. At makita ho natin na siya po ay alam itong kanyang alipin o alagad ay kanyang may sakit at gusto niya itong gumaling. No? At lumapit siya sa Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa alipin niyang ito. Pero makita ko natin dyan, sabi ng Panginoon ay, sige, pupunta ako sa bahay mo. Ngunit ang sabi ng centurion sa Matthew chapter 8, verse 8, Panginoon, ako ay hindi karapat-dapat, no, para ikaw pa ay pumunta sa aking bahay. So, napaka-humble po ng centurion. Na sinabi niya siya ay tao makapangyarihan, may sundalo siyang 100, no? Siya po ay hindi Hudyo, pero meron po siyang pananampalataya sa panlumapit. At makita tayo, ang nilalapit po niya ay gumaling ang kanyang alagad. Wala po pinakita kasalanan dito ang centurion, kundi pagtitiwala at paglapit, nangingi ng tulong sa pa. Ano? Pero makita natin yan, is full of humility. Ano? Napaka-humble niya para sabihin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Napuntahan mo pa sa bahay. Sabihin mo lang, alam ko, gagaling na ang aking alagad. Kaya nagulta pa yan sa pananampalataya ng tao to. Ang sabi niya, wala pa akong nakitang ganito klaseng pananampalataya. Sabi niya, no, na magsabihin lang niya ng Panginoon sa kanya ay maniniwala po siyang gagaling na po ang kanya alagad. Hindi na po kailangan pumunta ang Panginoon sapagkat siya sabi niya na ang Panginoon po ay dakilang Diyos at siya ay hindi karapat-dapat para puntahan pa. Alam niya ang Panginoon ay busy. Pero alam niya ang Panginoon nagpapagaling at mahabagin. Kaya sabi niya, Lord, sabihin mo lang, alam ko gagaling na aking alagad. At nung pagkasabi pa na dahil sa iyong pananampalataya ay magaling na ang iyong alagad o ang iyong alipin. At pag uwi nga po nung kanyang centurion to sa kanyang bahay, in-expect na po niya, alam niya magaling na po yung kanyang alipin. Kaya po, natagpuan niya itong alipin niya to na magaling po.
So you can see this man, wala po siyang pagkakasala na gawa, kundi humingi pa ng tulong sa panagtiwala. But you can see he is full of humility, acknowledging the authority, the power of the Lord, at siya ay makapangyarihang tao, yung centurion na to. Pero sabi niya, I am not worthy, Lord. I am not worthy. Ako hindi karapat-dapat. Huwag ka na pumunta sa bahay ko. Sabihin mo lang, alam ko, gagaling na yung aking alagad. So, ito ay wala pang kasalanan. Lalo pa siguro kung ito ay may kasalanan. Isa, ang hirap po umamin sa kanyang kasalanan. Di ba? At marami pang tao ay puno ng yabang sa kanyang reliyon. Huwag tayong lumapit sa Diyos ng may yabang o pag-aakalang utang na loob ng Diyos na iligtas o tulungan tayo. Hindi po. No? Sapagkat nakita natin, kaya nga, ang taong nagpapakumbaba, sabi ng James, he giveth more grace to the humble. Ang tunay na karunungan ay ang pagkilala na kailangan natin ng awa, biyaya at kapatawaran ng Diyos. Kailan tayo nagiging valuable o worthy sa mata ng Panginoon? Punta tayo sa pangalawa. Kung unworthy tayo dahil sa ating kasalanan, kailan naman tayo nagiging mahalaga o may halaga o makabuluhan sa mata ng Panginoon? Nagiging worthy lamang ang tao sa pamamagitan ng tamang koneksyon o relasyon kay Lord Jesus Christ. So, tamang koneksyon, no? O tamang relasyon. Ano po yan? Hindi reliyon, ha? Relasyon. Sapagkat sabi nga ng Biblia, lahat tayo nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi ng 24, sa kabila tayong makasalanan, walang nakaabot sa kabanalan ng Diyos, pero dahil kay Kristo, tayo daw po ay naging matuwid. Tayo dineklarang matuwid, being justified, dineklarang matuwid, pinatawad, no, nilinis ng may kalayaan sa pamamagitan ng biyaya at pagtubos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So paano ang tao dineklarang walang kasalanan sa kabila sa makasalanan? Paano siya na-quit? Paano siya napatawad? Dahil sa ginawa ni Kristo ang pagtubos sa krus. Ito ay biyaya. Ito ay kusang binigay ng kanyang buhay at dugo sa krus. At ang kabanalang binigay niya ay naging pagpadaan para kapatawarin ng tao at magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo. Sa pamamagitan ng pagsisisi at manampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, tayo po ay na-justified, no? Para sa ating justification. So, hindi lang ito dahil sa awa ng Panginoon, naging worthy tayo dahil sa connection, relasyon kay Lord Jesus Christ, but also, he must repent. Repent means a change of mind, na kailangan po nating makita ang kabanalan ng Diyos, ang ating pagiging makasalanan, hindi natin kaya ligtas sa sarili natin, kailangan natin ng awa ng Diyos. So, yung repentance, ito ay pagbabago ng ating isip na makita natin tayo ay walang dapat ipagyabang. Bagkus, kailangan natin ng awa, kapatawaran, at biyaya ni Kristo sapagkat ang Diyos ay banal at tayo marumi, makasalanan, at karapat-dapat parusahan. Kapag naunawaan natin yung bagay niyan, saka natin makikita ang ganda ng kaligtasan ni Kristo na dapat natin pagtiwalaan yung ginawa niyang kamatayan sa krus. Maraming tao naniniwala kay Kristo. Maraming tao na naniniwala sa kaligtasan ni Kristo. Pero hindi po sila ang puso na hindi nabago ng kanilang masamang pag-iisip o masamang buhay. Tuloy pa lang sa maling paniniwala, maling pamumuhay, maling bisyo, mga rebulto, at sa katerba, katulad dito, pyesa na ito, diba? Sa katerbang, makita natin dyan, nakakalungkot. So, ang tao, ang koneksyon niya ay sa relihiyon. Ang koneksyon niya ay sa paggawa ng mabuti. Parang katulad lang po ng mga politiko, di ba? Kumukonekta, nagpapalakasan. Alam nyo, kung meron mang malakas sa Diyos Ama, yung anak. At lahat po tayo dadaan sa anak. Siyang daan, ang katotohanan ng buhay, sino man hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ni Kristo. Kaya sabi nga pa ni Paul, in chapter 5 verse 1, tayo ay naging matuwid, diniklarang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. May kapayapaan tayo sa Diyos o kapatawaran sa ating masan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Ano yung justified?
ang taong kriminal, ang taong makasalanan ay pinatawad, dineklarang matuwid dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus. Sabi nga kanina sa Romans chapter 3, verse 29, no? Ibiyasa tika. At kung pinagtiwalaan mo yung ginawa ni Kristo, nagpakumbaba ka na kailangan mong kaligtasan niya, makakasumpo ka ng kapayapaan, kapatawaran, at kaligtasan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At dahil nga dito, sabi ng Romans 5:2, dahil nga sa kaligtasan niya ni Kristo, no, ang sabi diyan, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay may access. Ano yung access? Kumbaga, makakalapit na tayo sa trono ng Diyos. Makakapanalangin ng may kalayaan. Makakapasok sa langit. Mayroon tayong biyaya ng mga pagpapala sa panalangin. Dahil sa pananampalataya, sa biyaya ni Kristo, yung biyaya ng Ama ay pinadaan niya sa anak, at yung anak ay namatay na walang kasalanan sa krus. Ang biyaya ng kaligtasan at kapatawaran ay umaagos sa krus dahil kay Kristo. At ang bawat tao nagtiwala sa kanya bilang pagtas ay may kagalakan at pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. So meron tayong access, ibig sabihin, meron ka ng malaya ka ng makakalapit. Hindi mo na kailangan ng rebulto, hindi mo na kailangan ng palakasan. Pwede ka nang dumiretso sa anak. Ang panalangin natin ay sasagutin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung tayo may tamang koneksyon o relasyon kay Kristo. Dahil sa pagtubos ng banal na dugo ni Jesus, mahalaga ka dahil binili ka ng mahal na presyo o halaga. Sabi nga ng 1 Corinthians 6:20, tayo daw po ay binili sa halaga. Kaya nga luwalhatiin natin ang Diyos sa ating katawan. So may presyo, may halaga ang dugo ni Kristo. Sabi ng verse 18 ng 1 Peter, tayo nga ay nalalaman natin hindi tinubos ng nasisirang bagay, kundi hindi ng mga pilak at ginto at walang kabuluhan na tinanggap natin sa tradisyon na ating mano. Hindi daw yan ang nagtubos sa atin. Hindi natin mababayaran kaligtasan. Hindi good works. Hindi obeying the law. Bagamat dapat sundin yan, pero hindi tayo maliligtas doon. Hindi membership sa church. Hindi baptism. Ito ang samot-saring paraan ng tao para maligtas. Para maging katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Hindi po yan. Isa lang po ang paraan. Hindi tayo tinubos ng mga sirang bagay o mabubuting bagay, kundi sabi dito, isa lang po ang pinandubos. Ang mahalagang dugo ni Kristo na walang tulad sa isang korderong, walang batik, walang dungis, walang kapintasan. Perfect Lamb of God. Sabi nga ni John the Baptist, John 1:20, masdan nyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi ang paggawa na mabuti, hindi ang pag-alim sa anumang reliyon, kundi ang tanging banal na dugo ni Kristo lamang. Ang tanging paraan para tayo matubos, maligtas, makapasok sa langit, magkaroon ng koneksyon at tunay na relasyon at maging ang panalangin ay sinasagot. Kaya mahalaga ngayon ang buhay mo. Ang halaga mo ay katumbas. Ang kaluluwa natin ay katumbas ng banal na buhay at dugo ni Jesus na nagsakripisyo at naghirap sa krus para sa tunay na kapatawaran, paglilinis sa kasalanan at kaligtasan ng kaluluwa sa tiyak na kaparusahan ng impyerno, bagkus patungo sa langit dahil kay Kristo. Dahil sa biyaya ng kaligtasan ni Jesus, ang paglakad ng matapat at matuwid ng mga tunay na tagasunod ay nagiging worthy sa paningin ng Diyos. So mahalaga ngayon ang buhay ng mga tunay na ligtas o tagasunod ni Jesus. Bakit? Dahil sa biyaya na binigay ni Kristo, dahil sa kabanalang binigay ni Jesus, ang paglakad ng matapat at matuwid, ang paglilingkod natin ay mahalaga ngayon. Ito ay binibilang ng Diyos na may kabuluhan, may halaga ang buhay ng tunay na ligtas. Ang taong makasalanan ay walang kabuluhan, walang maipagyayabang. Bagamat marami siyang pinagyayabang na pera, kapangyarihan. Pero sa paningin ng Diyos, basta lang yan. Pero dahil sa kanyang anak na namatay sa krus at ang bawat taong nagtiwala, ang buhay niya ngayon ay mahalaga at ito ay may kabuluhan ang bawat paglilingkod at gagawin mo sa harapan niya. Sabi nga ni Paul in Colossians 1:10, sabi niya sa mga taga-Kolosas, lumakad kayo ng may karapat-dapat. Lumakad kayo ng may kabuluhan. Maingat. O sabi yan, makabuluhan. Kanino?
sa harapan ng Panginoon na tumubos sa atin, nagpatawad sa lahat ng bagay. Sabi niyan, unto all pleasing. Ano ba yung nakalulugod sa Kanya? So nalulugod ng inang Panginoon sa buhay ng mga iniligtas ni Kristo. Kaya in-expect niya, sabi ni Paul, lumakad ka ngayon ng karapat-dapat. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti sapagkat tayo ngayon ay bound to heaven na hindi bound to hell. Forgiven, tayo po ay saints going to heaven. So, ano ang gagawin ng mga ligtas na tunay na anak ng Diyos? Walk worthy of the Lord. Lumakad ka ng may kabuluhan. Parang si Noah, di ba? Noah walk with God. Enoch walk with God. Ibig sabihin, lumakad sila ng maayos ang buhay. May kaluguran. Sabi pa diyan, maging mabunga sa paggawa ng mabuti. Maging mabunga. Maging masipag. Maging matapat. Sabi pa ng Ephesians 4:1, Paul said, ako nga, bilang alipin ng Panginoon, prisoner, bilanggo ng Panginoon. Sabi niya sa mga taga-Epeso, nakikiusap sa inyo, ako ay prisionero ng Panginoon, hindi siya bilanggo dahil sa kasalanan. Hindi po. Itinuri niya ang sarili ni, sabi ni Paul, sa harapan Diyos, ako ay bilanggo, alipin ng Panginoon. At bilang bilanggo ng kalooban ng Panginoon, ng paglilingkod sa Panginoon, ng pagiging misyonero ng Panginoon. Sabi niya, ano ang buhay niya ngayon? Sabi niya, lumakad kayo, kayong mga taga-Epeso, katulad ng Colossus, walk worthy, kayo lumakad ng may kabuluhan sa vocation. Yung vocation dito, dito yung kanilang pananampalataya, yung kanyang panawagan ng Diyos. Kung ikaw ay niligtas, patungo sa langit, ang buhay mo ngayon ay para sa Diyos na tumubos at nagpatawag siya. Tumawag siya mula sa dilim, patungo sa liwanag, mula sa masamang pamumuhay, patungo sa banal na pamumuhay. Walk worthy. So mahalaga ngayon, ang buhay ng mga ligtas, mahalaga ang maging matapat, maging masunurin, at maglingkod, sapagkat tinubos ka ng dugo ng ating Panginoon na banal. Sabi pa ni Paul in 1 Corinthians 59, gaano kahalaga ang buhay ng mga tinubos kayo, ng mga ligtas, ng mga tunay. Sabi ni Paul sa paglilingkod, ako ang pinakakulelat sa lahat ng mga apostol. Hindi karapat dapat na tawaging apostol. So you can see here the humility, the unworthiness of Paul. So you can see, sabi niya, I'm not worthy. Hindi ako dapat naging apostol. Ako ang pinakahuling tinawag na maging apostol, naligtas sa biyaya. Bakit? Sabi niya, inamin niya ang mga pagkakasala niya, ang hindi siya karapat-dapat sa kaligtasan, sapagkat sinaktan niya ang mga manampalataya ng Panginoon. Sinaktan niya si Sipe, pinapatay niya, at sasaktan pa niya sana ang maraming mga mananampalataya ng Panginoon. Yung Church of God, sinaktan niya. Pero sa biyaya ng Diyos, sabi niya in verse 15, chapter 15 verse 10, ngunit sa biyaya ng Diyos, siya ay naging apostol, siya ay naging misyonero, siya ay naligtas sa biyaya ng Diyos. At ano ang resulta ng biyaya niya? Ang biyaya niya na binigay niya sa akin, pinagkaloob sa akin, ay hindi nasayang. Hindi naging walang kwenta. Naging makabuluhan ang buhay niya. It became worthy in the sight of God. Why? Because of the grace of the Lord Jesus Christ. At dahil nga sa biyaya na yan, naging makalubuluhan ang buhay ni Pablo, dating tagapatay, ngayon siya na ang naglilingkod. Tagapagtanggol ng aral na ni Kristo. Siya ang nagsusulong na ng aral ni Kristo. Dati kontrabida siya, pero ngayon siya na po nagsusulong, nagbimisyon, na naghihirap, nagsasakripisyo dahil kay Kristo. Kaya sabi niya, kay labored more. Parang ayabang niya rito eh. Mas marami akong nagawa sa kanila. I labored more. Nagpagal ako, naghirap ako. Marami akong nagawa kaysa sa mga ibang apostol. Totoo naman. Parang iyabang ni Paul dito. Pero tingnan nyo pa rin ang sabi niya, ang motive niya, bakit siya naglilingkod? Bakit mahalaga ngayon ang buhay at paglingkod niya? Sabi, yet not I. Pero sabi niya, hindi ito dahil sa sarili kong gawa. Hindi dahil sa sarili kong talino, lakas. Matalino si Pablo. Magaling si Pablo mangarap. Matalino, mahusay, maabilidad. In fact, nagtatrabaho siya sa pagmimisyon. Ayaw niya umasa sa support. Siya ay nagtatrabaho para sa kanyang mga pangailangan pinansyal. Pero sabi niya, yet not I. Ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Kaya niya nagawa ang mga maraming misyon, maraming lugar na naakay at
mga kalwa at nasulat. Sabi pala niya in Galatians 20, what does it mean, worthy, walk worthy? Sabi niya, ako'y napakong kasama ni Kristo. Alam ko, si Kristo ay namatay para sa aking kasalanan. Nung namatay si Kristo sa krus, kasama ako. Sabi niya, isa ako doon sa dahilan bakit si Kristo ay napako sa krus. Kaya napako siya dahil sa akin. Ako'y kasamang napako ni Kristo. Hindi siyang napako sa krus si Kristo, pero alam niya, kaya napako si Kristo ang walang kasalanan dahil sa kanyang kasalanan. Kaya nung maintindihan niya ito, nung maunawaan niya itong kaligtasan ito, yung biyaya ni Kristo, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko. Dati, tagapatay sa Kristyano. Kinalaban niya si Kristo, ang aral niya. Pero sabi niya, nung makilala niya si Kristo, ibang-iba na ang buhay ni Paul. Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Yet not I. Hindi na ako ito. Si Kristo na nabubuhay na ako sa kalooban niya. For to me to live is Christ and to die is gain. At ang buhay na kinabubuhay ko sa laman. Nabubuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at binigay niya ang kanyang sarili sa. So you can see, Paul, naintindihan niya ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay at kalwa niya. Paano siya minahal, pinatawad. Ano ang sinusukli niya? Paglilingkod, pag-aakay ng kalwa, pagmimisyon. Alam niya, buhay niya hindi na kanya. Ito ay sa Panginoon at para sa kapurihan niya. Sabi pa niya in 1 Timothy chapter 1 verse 12. Tingnan niyo, ang gaano kahalaga ang buhay ni Pablo at ng mga totoong iniligtas niya. Nagpapasalamat ako kay Kristo. May pusong mapagkumbaba, may pusong mapagpasalamat kay Kristo. Binigyan niya ako ng lakas. Binigyan niya ako kakayahan. Who hath enabled me? Sabi niya, lubos ang pasal niya kay Kristo Jesus. Binigyan niya ako ng kalakasan, ng biyaya. Ibinilang niya ako tapat. Hindi sa tapat, hindi sa karapat-dapat. Pero dahil sa kaligtasan, dahil sa biyaya, binigyan siya ng lakas, ng pagkakataong maglingkod, maging misyonero, maging apostol. Hindi sa karapat-dapat. Sabi niya, ibinilang siya, isinama siya sa mga apostol. Isinama siya, ibinilang siya. So the Lord is counting for him to be faithful. Ibig sabihin, the Lord expecting him, dahil pinatawad siya niligtas, in-expect siya ng Panginoon na maging matapat, maging masunurin, maglingkod. Inilagay siya sa paglilingkod, putting me into the ministry, in the mission work. Ano isusukli mo kung ikay niligtas ng Panginoon? Ang tunay na ligtas ay may puso mapagpasalamat, mapagkumbaba, alam mo saan galing ang lakas, talino, pag may mga biyaya, pagpapala, trabaho, pamilya, bahay, lahat yan. Hindi yan dahil sa talino at galing natin. You can see here, the Lord is counting to us faithful, just like Paul. Naligtas ka, nasa living light ka, maglingkod tayo sama-sama. The Lord is counting us to be faithful. Ano man yung ministry niya? Pag-akakalo, pagbibisita, pamimigay ng tracts, paglilinis ng katulad ng ginagawa ng mga nanay, pagbibigay man yan, pagbabible study, pag-awit man, whatever it is, lalo na ang pag-aakay ng kaluluwa. In-expect ng Panginoon tayo ay maglingkod ng may katapatan dahil sa kanyang biyaya. Sabi pa niya in verse 13, you can see how Paul appreciate and thankful. Bakit ganyan na lang pasalamat niya? Sabi niya, ito ang dating buhay ko. Dati akong lapasangan, mamumusong, blasphemer. Nilapasangan ko ang Panginoon. Hinama ko ang Panginoon, binastos ko siya, sinaktan ko ang mga alagad. Taga-usig ako, pinapatay niya sa isipin. Sinaktan ko ang church. Pero sabi niya, nahabag pa rin ang Panginoon sa akin. I obtain mercy. Sino ngayon ang pwede magsabi, dapat lang ako iligtas ng Panginoon? Dapat lang ako pagpalain ng Panginoon? Hindi ho. Nung makasahan siya, nagpakumbaba siya. Nakita niya ang habag na pa. Naglilikod siya. Naligtas sa biyaya. Naglilikod pa rin sa biyaya at awa ng Panginoon. Sabi niya, iniligtas siya ng Panginoon. Naawa siya ang Panginoon sa dahil nakita ng Diyos, ginawa niya ito ng may kamangmangan. Hindi niya tinanggap noong unang Panginoon. Hindi niya kinilala ang pambiratang pagtas. Pero naawa pa rin ang Panginoon nung siya po ay maligtas sa Damasco o doon sa paglalakad po niya, paglalakbay niya. Papatay pa sana niya ang ibang alagad ng Kristo. Pero sa kabiyay sa'y patayin, binigyan pa rin sa ng tsansang maligtas. At sabay-sabi ang Saul, bakit mo ko inuusig? Lord, sino ka po ba?
Ako yung Panginoon ng mga inuusig mo. Sabay sabi ni Paul in Acts chapter 9, Lord, ano po ba ang gusto mong gawin ko? Doon na nagsimula magbago si Paul o Saul. Sapagkat nakilala na niya ang Panginoon, bilang tapagtas, nahabag sa kanya kaysa patayin siya, iniligtas siya at gusto siyang gamitin. At dahil nga dito, sabi ni Paul in verse 14, ang biyaya ng Panginoon ay lubhang sagana. Walang limitasyon. Walang sobra-sobra, exceeding. Unlimited, abundant. Yan ang ibig sabihin exceeding. Sobrang dami. Unlimited. Sobra, plenty. Yan ang ibig sabihin exceeding. Ang dami niyang kasalanan. Hindi siya dapat iligtas, pero naawa ang Panginoon sa kanya. Imbis siya ipatayin, iniligtas siya ng biyaya at awa ng Panginoon. At yun ay dahil sa pagtitiwala niya at pagmamahal kay Kristo Jesus. Yung ginawa ng Panginoon sa krus, naintindihan niya. Yun yung biyaya ng Panginoon. Kaya, ang tunay na ligtas, mahalaga ang buhay mo ngayon. Hindi ka karapat dapat niligtas, dahil bakasan ka. Pero dahil ngayon sa biyaya ni Kristo, mahalaga ngayon ang buhay mo, ang paglilingkod mo, ang gagawin mo sa harapan niyo. Kaya sabi po ni Paul in verse 15, again, another humility. A faithful saying, karapat dapat natanggapin. Ano po yan? Dapat aminin. Si Kristo Jesus ay naparito sa mundo upang maging tagapagtas, upang magligtas sa mga makasalanan. Sabi niya, ako ang pinaka-masama. I am the chief sinners. I am not worthy to be saved, sabi ni Paul. Pero si Jesus na nagliligtas ay naparito para iligtas ang mga taong makasalanan, lalo na kung ikay magpakumbaba at lumapit sa habag ng Diyos. At siya ay kinahabag ng Diyos. At kahit siya ay napakasama, pinakamasama. So you can see the humility of Paul or Saul, na paano siya kinawan at niligtas at ginagamit niya pa sa paglilingkod. Kaya sabi niya in 1 Corinthians 9:24, tinulad niya ang buhay niya parang sa isang mananakbo. Walang tumatakbong marathon o athlete, pa-practice ang practice, nagsasayang ng pawis. Sabi niya, hindi niyo ba nalaman na ang mga tumatakbo ay tumatakbo sa isang karera? Maraming tumatakbo. You know that they which run in a race, run all. Maraming tumatakbo. Pero sila ba'y tumatakbo lang? Sumali lang ba? Hindi ho. Sila'y tumatakbo upang tumanggap ng gantimpala. Kaya sabi ni Saul or Paul, tumakbo kayo upang tumanggap ng gantimpala. Bakit mahalaga ngayon ang buhay mo? Hindi ka lang niligtas sa Panginoon, hindi lang ina-expect ka niyang maging matapat, maglingkod ng mayroong pasasalamat, no? May humility, may karapat dapat na paglingkod, kundi may pangako pa ng gantimpala ang Panginoon. Kaya sabi niya, yan din yung biyaya ng paglilingkod na ang mga tapat ay tatanggap daw ng gantimpala. So, yan ang buhay ni Paul. Ang paglilingkod ay hindi sayang sapagkat may pangakong gantimpala. Sabi niya, tumakbo ka, lumakad ka, sapagkat makita natin dyan, tumakbo ka ng merong mabuting takbo sapagkat merong gantimpala. Sabi pa niya sa 25, ang bawat lalaki na nagpapakahusay sa pagiging mahusay, no? Nagpupunyagi para maging mahusay, ay makita natin, sila po ay temperate in all things. Temperate here means discipline. Yung taong nagpapakahusay, siya po ay nagsisikap, siya po ay makita natin, may disiplina sa lahat ng bagay. Katulad ng mga estudyante, pag walang disiplina, hindi ho sila gagraduate. Hindi ho sila, kahit hindi ni honor, pero walang estudyanteng tatamad-tamad na gagraduate. Lahat po, kaya nga sabi, ba't nagsusog ng kilay? Sapagkat talaga naman pong, kumbaga noon, hindi nga po uso ang ilaw noon, yung gasera, lalo pag brown out. Halos nadidikit na po yung kilay, no? So, ganun din po ang mga athlete. Sila hindi nagpapawis ng walang kwenta. Ginagawa nila ito ng may disiplina, pagsisikap. They do it to obtain a corruptible crown. Pero sabi ni Saul or Paul, ang mga naglilingkod sa may incorruptible crown. May koronang hindi nasisira. Yung mga tao sa lupa nagsisikap, yung mga manlalaro, yung mga athlete, para tumanggap ng corona, panlupa. Pero iba ang gantimpala sa lupa, iba ang gantimpala ng Panginoon sa langit. Kaya sabi niya, verse 26, kaya ako'y tumatakbo, hindi nang walang kabuluhan.
Sabi niya, tumatakbo ko na merong katiyakan, with certainty. Hindi wala, baka hindi pwedeng takbo ka ng takbo. Ano bakit ka tumatakbo? Wala lang, takbo ko ng takbo. Ba't yung sisimba? Wala lang, sisimba lang ako. Ba't yung bibayo? Wala lang, gusto ko lang magbayo. Hindi ako ganun yun. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay mahalaga dahil sa kaligtasan ni Kristo. Hindi mo binabayaran ang kaligtasan ni Kristo, pero naglilingkod ka dahil sa biyaya kaligtasan ni Kristo. Mahalaga ka ngayon sa Panginoon ang buhay mo. Tumakbo ka na mayroong focus, may katapatan, may faithfulness, may focus. Mayroong finish line na tatakbuhin. Lumalaban ako, hindi parang sumusuntok sa shadow boxing. Si Pacquiao, pwede bang practice ang practice? Papawis ang papawis? Bakit? Wala lang. Walang atleta, walang boksingero practice ang practice. Papawis ang papawis. Bakit? Wala lang. Basketball ang practice. Bakit? Hindi ho. Walang Stephen Curry. Grabe ho ang mga disiplina ng mga player niya. Hindi lang dahil binabayaran sa. Pero you can see, hindi lang dahil magaling sila, grabe ang practice nila. Bakit? Gusto lang maging mahusay, madisiplinang player, gumaling at isa't. Yun nga, ang bunga nun, nagcha-champion yung team nila, nawatanggap siya ng MVP, ganun din si Pacquiao upang tumakbo, lumaban ng merong tinatawag nating corona. Iniingatan ko ang aking katawan. Ito'y pinagpapasakop ko. Ito sa about discipline. Sapagkat sabi ni Paul, iningatan niyang buhay niya at baka less that by any means. Ayaw niya ang buhay niya pag nag-aaral siya ay hindi mabilang sa mga preacher o mga mangaral na parang naging walang kwenta buhay. So dito you can see how Paul learned to discipline his life, to walk worthy with holiness, with humility. No, makita diyan, maingat siya sa buhay niya. Sapagkat alam niya, naligtas sa biyaya, naglilingkod sa biyaya ng Diyos na banal, at may pagpapakumbaba, walang kayabangan, at naglilingkod siya na hindi sayang ang kanyang oras, pagkakataon, may disiplina. Kumbaga, meron siya tinutumbok, alam niya may reward. Alam niya pa, ini-expect siya maging faithful at maging maayos ang buhay niya. As I close, listen to this. Sabi pa ni Paul in 2 Timothy 4:1, how important is our life, the value of our salvation, the value of our living a holy life, a faithful life. Paul said in 2 Timothy chapter 4 verse 1, ito po ay mga prison epistle. Nakakulong na po siya dahil sa Panginoon, dahil sa paglilingkod. Sabi niya kay Pastor Timothy, Pastor Timothy, hinahamon kita sa harapan ng Diyos. I challenge you, I encourage you, be strong. Sabi niya, maging matapang ka sa harapan ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Bakit? Siya ang hahatol sa atin sa mga buhay at sa mga patay. Pagbabalik niya, siya po ang ating final judge. Hindi po ang mga tao sa lupa. No? Lahat ng ginagawa natin, mabuti masama, meron po yung katapat na, siyempre, sa langit, hindi pag-uusapan kasalan, gantimpala. So kung wala tayong gantimpala, alam na ho natin yun, malungkot po yun. Kung hindi ka naglingkod at naging matapat sa Panginoon, yan ang pinaka-importante pinag-aanda ni Paul, pagharap sa Panginoon. Sabi niya, verse 6, at the last moment ng kanyang buhay, bago siya mamatay, sabi niya rito, handa na ako na pugutan na ulo. Alam niya po, marapit na siya patayin dito eh. Nakakulong po siya dahil sa paglilingkod niya sa at ang oras sa aking pagaling sa mundong to ay malapit na. Alam niya, any moment, pwede siyang patayin, pugutan na ulo, dahil sa paglilingkod niya, pagsunod sa Panginoon, pagmamahal sa kalwa. Anong klaseng paglilingkod ang binigay niya sa Panginoon? Dahil sa biyaya ng kaligtasan. Sabi niya, ako ay lumaban ng isang mabuting labanan. At tinapos ko ang aking takbuhin. Iningatan ko ang panampalatayang binigay sa kanyang iningatan niya yung buhay niya. Lumakad siya ng may karapat dapat. Lumakad siya ng may kabuluhan. Lumakad siya ng may pagmamahal. Lumaban siya ng may maayos na labanan. Naging matapat siya hanggang sa huling hininga ng buhay niya. Apostle Paul was a fighter, finisher, and faithful unto death for his worship and service unto the Lord. Why? Because in verse 8, he said, makita niya, pagharap niya sa Panginoon, meron daw siyang korona ng katuwiran na tatanggapin.
korona ng paglilingkod, korona ng pagkatapatan, korona ng kanyang paghihirap ng ginawa sa Panginoon para sa pansalupa. Na ang Panginoon, ang righteous judge, ay ibibigay niya sa akin, at hindi lang sa akin, sabi ni Paul, sa lahat na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. So ito ang pinakamasarap, mga kapatid. Bakit dapat lumakad ka na may katapatan, mabuti, matapat, mapagkumbaba, mapagpasalamat? Laging meron kang pusong mapagpasalamat. May pusong matapat, lumalaban sa lahat ng pagsubok. Just like Paul, a fighter, finisher, and faithful unto death. Why? Because the Lord expect us, naligtas ka sa biyaya, naglilikod ka sa biyaya, at ang biyaya niya, hindi dapat masayang. Sabi nga ni Paul, naglilingkod ako, marami ako nagawa, pero dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi niya sinayang ang oras, pagkakataon na binigay ng Diyos sa Kanya. Kaya hindi lang yun, may bonus pa. Ano yung bonus? Alam niya, pagharap ko sa Kanya, meron pa siyang reward. Sabi niya, may bibigyan pa ng korona ng katuwiran na ang Panginoong matuwid ay bibigay sa araw na yun. So, masarap po mga kapatid na maligtas sa biyaya, naglilingkod sa biyaya, magpasalamat ka, maging humble ka, wala tayong dapat ipagyabang. Sa lahat ng pagpapatinggat, katikisa at may bonus pa sa langit. Ano po yun? Ang tapat, ang naging matapat hanggang kamatayan, finisher, a fighter, at makita natin yun, no? A faithful unto death, ay tatanggap daw po ng gantimpala. Bonus yan sa langit. Bakit? Anong klaseng buhay daw ang ginawa natin? No? Sinayang ba natin? Naging makabulang buhay ba natin? O walang kwenta? Ginamit ba tayo ba'y nagpadaya sa dyablo? Nasayang ng mundo? O tayo ba'y naging kalugod-lugod ang buhay natin sa harapan Diyos? Tayo ba na lang, Lord, salamat sa ita mo. Palain niyo po ito sa aking buhay. Tulungan niyo kami. Hindi kami karapat dapat maligtas. Tama ang sabi ni Pablo, kami makasalanan lang. Pero salamat, ginawa niyo kami karapat dapat dahil sa biyaya ng kaligtasan. Salamat pa ng Jesus. Salamat sa inyong sakripisyo, paghihirap, banal na dugo at buhay ang binigay mo. At dahil dito si Pablo, ganoon na lang pasalamat niya na maglingkod ng matapat. Tumakbo ng mayroong tiyak na takbuhin. Lumaban ng mayroong malakas at matapang na pakipaglabang. Maging matapat hanggang huling hininga ng kanyang buhay. Sapagkat naintindihan niya, ang buhay na niya ay hindi na para sa kanya, para sa Panginoon. Na nagmahal sa kanya, nagpatawad sa kanya. At may bonus pang gantimpala pagharap namin sa kanya. Lord, tulungan niyo kami. Alam po namin marami kayong pagkukulang, nasayang na oras, pagkataon. Siya sa atin yung buhay namin linisin. Sana po ay mabigyan niyo pa po kami yung pagkakataon makapaglingkod sa inyo. Magamit niyo pa po ang buhay ang oras po. Tulungan niyo kami maging mabuti pa katiwala ng time, ng mga treasure, ng mga talent, ng truth, ng salita niyo, at ng testimony namin na maging matapat at maayos sa paningin niyo. Kami ay maging God pleaser at hindi maging people pleaser. Lagi ikaw ang unahin namin, Panginoon, sa aming buhay. Hindi ang aming sarili, hindi ang bigyang katuwa ng mga tao sa paligid. Kaya patuloy po, linisin siya sa ating yung aming buhay. Tulungan niyo rin po ang aming bansa, ang aming gobyerno, lalo po sa mga korupsyon, mga problema kinakaharap. Tulungan niyo ang aming AFP at PNP, naka-red alert status po sila. Tulungan niyo po ang mga korupsyon na gaganap sa aming gobyerno, sa mga executive, sa mga secretary, sa justice system, sa Congress at Senate, Lord. Ikaw ang nakakalam natin. Ang pag-asa ay nasa inyo, Panginoon, sapagkat tunay po na lubhang napakasama ng puso ng tao. Ikaw lang nakakalam to. Kailangan namin ng hiyabag at biyaya nyo. At gumamit ka ng mga misyonero, mga ngaral, na ipapangaral ang tunay nyong gospel, ang tunay nyong aral upang marami pang tao mabagong buhay at maligtas at mabawasan ang mga taong kurap sa aming bansa. Sa religion man, sa gobyerno, o sa mga mamamayan. Pagpalain niyo po ang aming bansa, kabagan niyo ang aming bansa, kabagan niyo ang Amerika, Israel, ang Iran, mga Arab nation, komunistang bansa. Nagpadala ka po ng mga misyonero na tutungo sa mga bansang iyon, sa mga bansang bawal ang Biblia, sa mga bansang bukas ang Biblia,
gamitin niyo po ang mga foreign missionaries ng mga Baptist churches, bagay ang mga local dito sa aming bansa. Sapatan niyo po ang mga pangailangan at tulungan niyo ang mga sakit nila, palakasin niyo po ang mga loob at ingatan po pagpalain ng kanilang pamilya at ang paglilingkod kahit maraming kakulangan ang kanilang mga support o mga problema ang kinakarap niya. Muli po, itindi na lang yung pisalamatan, palain niyo po ang nalapit na anniversary at salamat sa inyong biyaya at kabutihan sa Living Light sa mga miyembro. Nagpalain niyo po ang bansa. At ito yung dinadala namin pisalamatan sa gabi ito sa matamis sa Panginoon. God bless po and see you on Sunday. Good night.